Ayan. At dahil nagka-crave nga ang anak ko ng Bake Mac, ayan. So, try natin yung mga napapanood na kung ano-anong mga videos dyan. So, nag-prepare na ako ng 2 cloves of garlics and then 3 maliliit lang na onions. And then, wala tayong beef. Ayan. So, corned beef po in na nakadelata ang gagamitin natin. And then, wala rin tayong hotdog. So, nagpabili lang po ako ng hotdog. Ito po ay gagamitin natin for the sauce. Yung ating tomato sauce and then dahil konti nga, dadagdagan natin siya ng tomato paste. Ayan. So, itong ingredient na to, itong cheese, butter, and this one, ayan, para naman po yan sa ating, ayan, dun sa white sauce natin. Ayan. So, let's start na po sa paggigisa kasi yung ating, mga shell, nung umpisahan ko na po siyang pakuluin. Gigisa na natin. I-preheat lang yung pan and then maglagay po ng mantika. So, pag mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung bawang. Pag nag-brown na yung bawang, ayan, lalagay na rin po yung sibuyas. Pag nag-translucent na yung sibuyas, isusunod na po natin yung ating corned beef. Halu-haluin lang. So, after few minutes, ayan, lalagay na natin yung hotdog. Nilagay ko na din po dyan yung ating tomato paste. Ayan, para magbigay po ng rich red kulay ng ating spaghetti. And then ayan nga, lalagay na natin yung spaghetti sauce. Kalahating kilo lang po yan eh. Ayan, pakuluin lang po. Pag nakulo na, ilalagay na po natin yung asukal. Ayan, half cup ng asukal. Ayan, 1 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng paminta. Halu-haluin lang, pabayaan lang pong kumulo. So, pag kumulo na yan, maglalagay na din po tayo dyan ng seasonings and yung ating Knorr cubes. Ayan, beef cubes. Haluin lang haluin yan. Hayaan lang po yan ng kumulo. So, ang final touch po natin, dinalagyan na po natin ng cheese yung ating sauce. Kaya nagiging creamy talaga and cheesy po talaga ang ating spaghetti. Haluin lang natin yan and hayaan po natin mag-melt ng konti ang cheese and then it's done. Yung white sauce naman ngayon ang ating lulutuin. So, let's preheat the pan. Ayan, and then we need yung ating butter. Ayan, wala nang sukat-sukat yan guys kasi kung ano yung natirang butter, yun na lahat ang nilagay ko. Haluin lang, hayaang matunaw. Ayan, at low heat po tayo. Pag natunaw na, tsaka na natin ilalagay yung 2 tablespoon ng all-purpose flour or regular flour, pwede na rin po yan. Ayan, haluin lang ng haluin until well mix po yung ating ingredients. Haluin lang. So, pag natunaw na po yan, ayan, that's the time na ilalagay na natin yung ating evaporated milk. So, nagamit ako dyan ng 1 can ng Alaska evaporated milk. Haluin lang at hayaan kumulo na mga 5 to 10 minutes. Pag kumulo na, dyan na natin kailangan ilagay yung ating Eden cheese. Ayan. Haluin lang na haluin at hayaan lang po yan ng matunaw. And then, it's done guys. Tapos na po yung ating white sauce. Excited sa aking naluluto pero ayaw mong magpa-picture ng review. O, paano natin malalaman yan? Paano malalaman ng ating mga madlang people na masarap ang niluluto ko kung walang review sa aking anak? O, diba guys, narinig nyo? Ayaw niya. So, nasa final stage na tayo ng ating Bake Mac. Nasa plating na tayo, guys. Ayan, syempre, kailangan presentable yan. Ayan, so nilagay na natin siya sa stainless plate para ma-air fryer na natin dyan. So, itatap na natin yung ating cream cheese. Then, nilalagay na natin yan sa air fryer at 160 degrees, 5 minutes muna. Ayan, tingnan muna natin siya after 5 minutes kung okay na yung color, pero napansin ko parang kulang pa. Kaya nag-set pa ako ng another 5 minutes and then it's done. Ready to eat na yan guys. Na lang. Ayan, so yung anak kong ayaw magpa-video ng kanyang feedback and review. Ayan, ako na lang po. Alam mo yun. Sarap. Sobrang creamy.